So ayan mga master, mamimingwit naman kami ngayon. Apat kayo magkasama, si Master Tan, saka si Master Panye, saka si Manoy Manding siyempre, nandun sa likod. Antabayanan po yung mga huli namin mamaya na malalaki. Upload namin, update lang. Kaso medyo uulan, no? Uulan, uulan. Sagwan mga area. Ayan, si Manoy Manding, ayan, tawag sa amin ng ganyan, Timulil yun, Manoy Manding. Okay, antabay na lang mga master. Gusto na kami sa ating spot. Ayun. Unang hagis natin, tingnan natin kung may mahuhuli tayo. Sila nakahagis na. Yun, ang galing. Dalawang isda kaagad sa isang hagis ni Master Joel. Ang swerte nila. Ako wala pa akong nahuhuli. Sabagay, unang hagis ko pa lang naman eh. Kaya magpapain tayo ulit ng panibago. Ayan oh, dalawa. Kitang-kita talaga yung huli niya. Yung pangalawa yun. Pangatlo na ang huli. Ako wala pa. 0 pa tayo mga master. Ayan, tingnan natin kung mayroon tayong mahuli dito sa kabila. Medyo mag-iisang oras na wala pa ako eh. So, ayun, ito. Meron din kumagat. Tingnan nga natin kung ano to. Parang maliit lang kasi siya, magaan eh. Yun. Lapu-lapu po ito. Lapu-lapu siya. Pero ang lapu-lapu pong ito ay kulay itim. Halos karamihan po ng mga ganito dito sa mga bato na dito sa batuhan lang nakukuha. Tapos masarap po yung isda yan, masarap. Kasi medyo maliit lang. Kunin na natin kasi unang huli pa lang eh. Yun, hagis ulit. Ang banayad ang dagat ngayon mga master. Kaya naisipan naming mamingwit ngayon. Retrieve tayo. Meron din tayong mahuli diyang malalaki. Maganda itong spot na to. Ayun. Huli. Huli na naman. Pangalawa na to mga master. Malaki-laki to. Malaki. Malaki-laki to. Mabigat eh. Mabigat. Ayun. Checkered snapper mga master. Ang laki. Malaki na. Good size na good size mga master. Oh. Ayan. Pangalawang huli natin mga master. Stripe na snapper to mga master. Di ko masyado kabisado yung pangalan nito kaya medyo nahihirapan ako. Ano bang mga pangalan ng isda na to? Ako lang po ang mamimingwit na hindi marunong sa mga pangalan ng isda. Ayan, good size. Jangka boy sa lalagyan. Sinigang ka mamaya. Ayan. Pain tayo ulit. Hipon po ang pampain namin. Hipon. Huli din po dito sa dagat. Binili namin doon sa pwesto sa nadaanan namin. Retrieve tayo ulit. Yun, huli pa. Basta kumagat mga master, huli natin yan. Kaya lang kanina, mahigit 1 oras, wala pa akong huli. So, yun. Ito ba, ano bang tawag nga mga master sa isda na to? Yung pulay dilaw siya. Yellow mangrove, yellow, ano bang tawag dito mga master? Pa-comment na lang po dyan sa ating comment section kasi hindi ako masyado familiar sa mga pangalan ng pangalan ng isda. Hindi ko kabisado masyado. Marami na, kumakagat na sila ngayon. Kanina talaga wala. Parang inaantok na nga ako kanina eh. Ang kunat. Ang kunat, yun, tanggal din. Diyan kaboy sa loob. Kasama ka sa papaksiwin natin mamaya. Agisan natin ulit. Mga master. Dito po ako nasanay sa ganitong pamimingwit. Yung medyo mahina po kasi ako doon sa yung sa baybayin lang, yung sa tabi. Mas nasanay pa ako talaga dito sa medyo malalim na tubig. Hindi naman masyadong kalaliman, mga
limang dupa, tatlong dipa. Ganun lang. Yun lang po. Kasi nung bata ako, ganito talaga yung yun. Huli na naman mga master. Yun. Huli na naman. Lapu-lapong itim na naman to mga master. Pero masarap ang ano nito master. Masarap tong isda na to. Ewan ko sa ibang lugar, hindi nila kinukuha to. Pero dito sa amin, good na kasi to para sa amin. Kasi ganito lang talaga kalalaki ang mga isda dito sa amin. Sabi nga nila, bugbog na daw masyado yung dagat namin dito. Kaya, ganyan. Kukunti lang talaga. Maliliit na po ang natitirang mga isda. So, basta po lumagpas ng mga 3 daliri, goods na po dito yan sa amin. Yun, huli ulit. Ayan, ito, malaki-laki din ito. Malaki-laki na. Halika boy, dito ka, dito. Ayan, yun. Lapo-lapo mga master. Tawag dito nito sa amin, burisak. Lapu-lapu siya, na tawag namin dito, burisak sa Bicol. Sa Albay, dito lang po sa amin, kami na nagtawag niya ng ano. So, ayun. Lobat na po yung ating cellphone. Mukhang, ano, hindi aabot yung cellphone natin sa, tawag dito, sa ating pamimingwit. Sumisinyas na. Tumutunog na. Pauwi na kami mga master kasi wala nang pain, bus na. Kaya si Manoy Manding, hataw-hataw karagagyo. Mamaya update na po namin kayo ng mga nahuli namin. Marami po, maraming nahuli. Marami. Hindi, marami kami naman nahuli. Nalumat lang kasi yung cellphone namin ay yung camera kaya ayan na mga master, yan po yung huli namin kanina. Yung huli ko lang, sa akin lang po ito, iba naman po yung sa kanila. Ayan po, may mga kanya-kanya po kaming lalagay. Oo, ito sa akin lang po ito. Tapos meron pa po doon sa loob ng lalagyan. So, hanggang doon lang mga master. Uwi na po kami kasi alas 12 na. Gutom na, pati si Tumanding, halos di na rin maiakyat yung bangka eh. Subscribe na lang po, pa-subscribe na lang po kami mga master sa aming YouTube channel, Albay Mayon Anglers. Maraming salamat po. So, ayun mga master, linisan na po natin itong ating isdang nahuli. Ito na po siya lahat. Yan po lahat yung nahuli ko kanina. Yung iba po nito ay binigay ko po dun sa asawa ng kapatid ko kasi lilima lang po kasi ang nahuli niya. So, linisan po natin siya at gawin natin siyang sinigang. Umpisan ko na. Ito yung parang lapo-lapo din po ito. Kasi itim nga lang siya. Ganito lang po ang mga nahuli dito sa dagat namin sa Bicol, sa Legazpi. Ganitong mga size po, okay na po ito. Kaliskikan pa rin natin kasi meron itong maliliit na kaliskis eh. So, ayun mga master, magsisinigang tayo ngayon. Isisigang natin yung nahuli nating mga isda. Para masarap ang higop natin doon sa sabaw. Mas masarap kasi sa pagkasinigang lang. Masarap ng lasa na yan. Parang malinamnam yung isda na yan, mga isda na yan. Pagka sinigang mo sila. Yan.
bawang. Yung tatay ko dati, pag nagsigang yun, hindi niya hinaluan ng bawang. Ang ilalagay niya lang talaga, sibuyas. Kaya ko, sabi ko, testing natin na lagyan ng bawang para matry naman natin kung anong lasa ng may bawang. Sabi ng iba, malangsa daw yan pagka malangsa siya pagka mas malangsa pagka may bawang. I-try natin ngayon ano bang lasa. Ubusin na natin to. Itong puto lang, hiwa. At syempre, hindi mawawala itong ating luya. Ito daw yung magtatanggal ng langsa. Itong luya na to. Parang kulang pa nga eh. Nagdagan pa natin. Nagdagan pa natin ng luya. Tapos, pakuluan na muna natin yung ating tubig. Sabay-sabay na natin ihalo yan. Haluin natin. Tapos, dito pala sa mga isda, meron ditong kahit isabay mo na siya sa pagkulo pa lang. Kasi, itong isda na to, talaga makuna to. Hindi ito na sasabay na natin siya sa pagpakulo pa lang. Bali, itong tatlo na to. Sasabay na natin yan. Tapos, itong isang lapu-lapo. So, bali, itong iba na to, lalagay natin yan pagka makulo na pagka kumukulo na yung tubig natin para hindi sila, lumamot masyado. Lagyan natin ng asin. So, pag nagluluto pala tayo mga master, hindi ako gumagamit ng asin lang talaga saka betsin yung nilalagay ko. Ayan, maglagay tayo ng betsin. Yung tatlong isda na yun na nauna nilagay ko, po yun, kahit isabay mo na sila sa pagpapakulo pa lang kasi hindi po yan na hindi yan masyado lumalambot. Yung tawag dyan, yung lapu-lapu po na yun na kulay itim, matibay po yan sa init. So, ayan, pakuluan na po natin yan para may lagay na natin yung mga iba pang isda. Ayan. Tapos, siyempre po, hindi dyan mawawala yung ating kalamansi. Medyo sinungkit lang po ito dyan sa likod kasi maraming kalamansi po dyan sa likod. Bali, ito na po yung paggagawin natin pang paasim dyan para mas lalong sumarap. Dito natin pigayin sa mag para mas maganda. Yan. Itong gagamitin natin pang paasim dyan mga master. Medyo hinog na yung ating sinungkit lang po ito dyan sa taas, sa likod na bahay kasi mayroon po dyan tatlong puno ng kalamansi. Diyan lang yan sa kinuha. Sayang naman. Sabi ko kahit itong hinog na pwede pa to. Kasi may asim pa naman yan. Hindi pa naman mawawala yung asim yan. Tapos ito, ilalagay po natin to. Pag hahanguin na po natin yung hahanguin na natin yung ating sinigang para hindi masyadong luto yung kalamansi. Mas malasa po yan mga master. Kasi pagka niluto nyo pa po itong masyado, parang iba na rin ang lasa. Pero pwede naman dun sa mga gustong luto talaga yung kalamansi, medyo tinatagal-talagalan talaga nila yan, matagal. Pero ako pag nagluto, pagka lagay ko po ng pagkalagay ko ng kalamansi,
sabay patay na po yan ng ano, sabay patay na po ng apoy. Mas masarap po ang lasa niyan. Di niya pa po natatry, itry niyo po. Maganda po yan. Ayan. Antayin na lang natin kumulo. Ayan. Tingnan natin. Hindi pa kumukulo. Kunti pa. So ayan mga master. Kumulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating ibang isda. Timplahin muna natin para sakto na. Kasi mamaya pagka may isda na siya, hindi na natin siya pwede haluin. Tikman muna natin. So, kulang tayo ng asin. Lagyan pa natin ng konting asin. Para medyo tumapang-tapang yung lasa niya. Sakto na yun. Sakto na yan. Lagay na natin tong ating isda. Lagyan na natin para sabay-sabay na sila. Pero yung nauna po, yung mga nauna, okay na po yun. Hindi yun hindi yun ma-overcook. Kabisado po yung mga isda na yun. Hindi yun ma-overcook. Pwede silang unahin. Tapos isang kulo lang mga master, okay na yan. Tingnan, di pa? Kumukulo. Medyo nagugutom na ako mga master. Ayan mga master, luto na yan. Kaya lagay na natin itong ating kalamansi para patayin na natin yung apoy. Kulo ulit. Ano na natin? Hanguin na natin yan. Maganda po kasi pag ganyan, lasang-lasa po yung asin ng kalamansi. Yan. Patayin na natin yung apoy. Ayan. Ano na? Kumulo na. So, saktong-sakto na yan mga master. Yan, lutong-luto na po yan. Hindi po yan overcook. Masarap po yan, maganda yan. Kakain na tayo. Ito yung ating kanin. Konti lang. Tikman natin mga master. Ganda na ng kulay niya. Maganda po sana nito kung mayroong halong talbos ng kamote o kaya kangkong. Tikman natin. Ayun mga master. Panalo. So hanggang sa muli mga master.